O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series kay Sunrako na tinalo ang isang malaking dragon para iligtas ang isang damsel in distress. Masaya si Feiria dahil dito. At masaya rin ang lalaki dahil sa wakas ay magagawa na nito ang gusto sa babae. Sa kanya sinipa ang mukha ni Feiria na naging mukhang paria. Napangit na nga ay mas lalo pang pinapangit ng bida. Isang game character si Sunrako na pag-aari ni Rakuro na addict sa RPG game. Tulad ng normal na high school ay nagpupunta ng paaralan si Rakuro para magpapogi. At may isang babaeng nagngangalang Rei ang nais siyang kausapin, pero nang lalapitan na sana niya ang lalaki, ay lalaki pa din ang mas gusto ni Rakuro. Ay bakla. Pagsapit ng hapon ay nagpunta si Rei sa store ni Mana para kunwari maghanap ng laro. Pero alam ni Mana na si Rakuro ang hinahanap ng nagdadalaga. Nag-uusap sila nang biglang pumasok ang lalaki na nakaporma, at binati si Mana. Pero biglang nagtago si Rei at pasilip-silip na lang sa isang tabi. Samantalang nagkwento naman si Rakuro sa experience nito sa paglalaro ng trash game na Feiria. Pangit daw ito dahil ang prinsesa ang dahilan ng maraming problema sa kaharian nila. Kaya sinipa niya ito sa mukha sa huli dahil sakit lang ito ng ulo ng bayan nila. Dahil naghahanap ng bagong laro ay nirekomenda ni Mana ang larong Shangri-La Frontier. Kaya kinuha nga ito ni Rakuro at excited na umuwi para maglaro, at uminom pa siya ng pampalakas para lang maglaro lang ng overnight na computer game. Pinag-aralan niya ang instructions ng laro at mabilis din itong sinalpak sa game console. Sinuot niya ang VR headset at nakarating ang kamalayan niya sa mundo ng Utopia Gaming. Agad siyang gumawa ng character base sa kanyang taste. At masayang-masaya siya dahil sa interface ng laro na pwede niyang ayusin ang mukha ng character niya. At dahil mahilig siya sa hubad na panoorin tulad mo ay ginawa niyang hubad din ang character niya, na manok ang ulo nito. Pagdating niya sa laro ay agad siyang umakyat sa itaas ng isang puno para silipin ang paligid. Inilabas niya ang game console at tinignan ang mapa kung saan ang starting point na bayan at nakita naman niya ito. Pero mas gusto niyang mag-explore sa gubat muna kaya agad din siyang bumaba. Naglalakad siya nang biglang atakehin ng isang goblin. Kaya agad niyang nilabas ang double blade at harapang tinagpas ang umataking goblin na nahati ang katawan. Kaya nag-level up agad siya at kinuha din ang armas ng goblin. Muli siyang naghanda nang may dumating pang kalaban. Mula sa damuhan ay inatake siya ng rabbit na may thrusting attack na agad niyang iniwasan. Pero naputol ang kahoy sa lakas ng rabbit. Muling umatake ang rabbit pero pinalipad siya ng bida. At sinaksak sa muli nitong pag-atake ng parehong skill kaya namatay. Nadiscover niyang mayroon pa siyang ibang skill na naroon. Saka bigla niyang napansin na wala siyang na-encounter na bug sa laro at smooth ang laro kaya mas lalo siyang na-excite. Pumatay pa siya ng ogre at mas maraming rabbit kaya nakakuha siya ng dalawang mas malakas na verbal chopper at mas nag-level up. Pero nang nahihirapan na siya sa pag-level up ay nagpunta siya ng isang toll gate. Kung saan naroon ang security guard na nangongolekta ng toll fee na malaking python. Kinakagat niya yung hindi magbabayad hihihi. Dahil feeling Super Saiyan ay mabilis na tumakbo ang bida para lumaban. Samantala sa entrance ng level 1 na bayan ay nakatayo ang isang napakalakas na character. Ito pala ang avatar ni Rei na hinihintay ang pagdating ni Sunrako na crush nito. Nagkasalubong sina Sunrako at ang level 10 na ahas. Pero nakaiwas agad ang bida. Binalak pa siyang sakmali ng malaking python pero nagpailag-ilag ang bida at nakasangga gamit ang double blade. Muli siyang umatake gamit ang kutsilyo pero naputol ang armas niya dahil sa tigas ng scale ng ahas. Kaya inilabas niya ang mas malakas na armas at tumalon para saksakin ang kalaban. Pero biglang nagpalabas ng purple na likido ang ahas na lason nito. Kaya nalason si Sunrako. Ngunit patuloy lang siya sa pag-enjoy sa pakikipaglaban sa ahas na iniisip na kailangan niyang masaktan sa weakest point ang ahas. Kaso ay hindi niya alam kung saan ito, kaya naisip niyang batasin na lang ang katawan ng ahas at sinaksak ito. Saka din niya mabilis na inatake sa parehong sugat ang kalabang python. Umaatake ang manok na asol pero hinampas siya ng buntot ng ahas, at habang nasa ere ay mabilis siyang sinagpang. Pero sumangga ang bida gamit ang kutsilyo at sinabunutan ang buhok ng ahas mo at pinagsasaksak ito. Kaya tigok ang malaking python na naglaho. Kaya masaya ang bida sa mga bagong nakuhang item. Pero nabahala siya nang makitang patuloy siyang namamatay dahil sa laso ng ahas. Kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa bayan para sa gamot. Samantala sa entrance ay naroon ang baguhang player na si Mia at ang teacher nitong si Yamamoto. Crush ni Raiji ang may avatar kay Mia kaya masaya itong nagpapapogi.
Nagulat sila pagdating ni Sanrako na tumatakbo ng mabilis, at muntik pa na hinimiya pero pinigilan siya ni Raiji. Alam na ni Raiji na kailangan ng bida ng antidote kaya tinuro niya ang gusali kung saan dapat magpunta ang bida, na agad nitong tinakbo. Kaya mas lalong sinabi ni Mia na pogi si Raiji na kinasaya naman ng lalaki. Nakapasok ng hotel room si Sanrako at ito ang na-save na respawn location niya. Pero tigok pa rin siya dahil sa laso ng ahas kaya nabawasan ang stats niya. Pero masaya pa rin si Rakuro dahil hindi nawala ang mga gamit niya. Minsan nang naglalakad siya sa bayan ay napansin niya ang mga marites na pinagkakaguluhan ang hubad niyang outfit. Kaya nagpunta siya ng isang merchant at bumili ng costume ng X-Men na fitted hanggang balls. Naghanap siya ng pwedeng bilihin na armas at sinabi ng merchant na pwede siyang gumawa ng armas basta may materyal ang bida. Kaya nagpunta siya ng isang minahan ng ore para kumuha ng kailangan. Pero nahihirapan siya sa pagkuha ng mga mineral dahil sa malapot na putik. Naiinis siyang nagmimina ng may tumetalon-talon pang palakang kalbo kaya siya nadudungisan ng putik. At dahil nainis ay bigla niyang binato ang palakan ng axe pick. Saka nilapitan ito para paluin ng masong bato. At tigok ang palakan na ginawa niyang leather. Kalaunan ay nakakuha siya ng sapat na bato at dinala ito sa merchant. May nakuha siyang rare na bato na ginawa ng merchant na bagong armas niya. At masaya ang bida dahil sa bagong pares na kutsilyo nito. Sinabi rin ng merchant na pwede nilang ma-upgrade ang armas ng bida basta madala nito ang kakailanganin nilang gamit. Saka sinabihan siyang huwag magwalwal sa gabi dahil delikado at maraming rapist. Pero matigas ang ulo ng bida na nais mamasyal sa gabi. Samantala ay patuloy siyang hinahanap ni Ray gamit ang malakas nitong night character na isang tirada lang nito sa ahas ay tigok agad ang malaking Phaeton. Sa ibang lugar ay nilalabanan ni Sanrako ang isang night goblin na mas malakas kumpara sa nakalaban na niyang day goblin noong una. Mas malakas daw ang mga halimaw sa gabi kumpara sa araw, kaya nahihirapan si Sanrako sa pagpatay sa nag-iisang goblin. Tabla ang laban nila pero nagtawag ng maraming kasama ang goblin kaya naging dehado ang bida. Inatake siya ng maraming mga rapist kaya naisip niyang tumakbo, pero mas nasisiyahan siya sa laro kaya nais niyang manatili at lumaban. Pero walang ano-ano ay biglang natigok ang mga goblin na naglaho. Saka nagulat ang bida nang makita ang isang malaking legendary unique monster sa harap nito, na pinagmamasdan siyang parang sisiw. Pero sa HQ ng Gaming Center ay walang na-dispatch na unique monster. Sa mga oras na iyon ay kaharap ni Ray ang dalawang mas mahinang player na Mia at Raiji. At inakala ulit ng bobo na babae na kalaban ang knight kaya muntik panahin pero inawat ni Raiji. Saka sinabi ni Raiji kung anong itsura ni Sanrako at kung saan ito nagtungo. Nagpasalamat si Ray na nagbigay ng coordinate teleporter kay Mia. Saka agad itong bongga na umalis gamit ang booster. Nakita ng dalawa ang logo sa likod nito at pinaliwanag ni Raiji na ito ang flag ng mga malalakas na players na hinahanap ang legendary unique monster na wala pang nakakatalo. Ito pala ang Lycagon monster na kaharap ni Sanrako ng oras na iyon. Alam ng bida na isang malinis na tirada sa kanya ay tigok siya agad. Kaya nang umatake ang Lycagon ay mabilis din siyang sumangga gamit ang punyal. Saka mabilis na sinubukang mag-counter attack pero napa-atras lang din agad. Masaya si Sanrako dahil napalakas niya ang isang skill na ginamit sa pagdepensa mula sa pag-atake ng Lycagon. Saka muli siyang nakailag sa kalmat ng halimaw pero agad pa ring naka-counter attack gamit ang ilan pang skill at nakatama ng critical hit sa halimaw. Biglang naglaho ang malaking lobo kaya nakiramdam ang bida. At nang umatake ito ay muli siyang umilag. At patuloy lang ang ginagawa niyang teknik sa pag-atake sa kalaban. Muling nawala ang lobo at muling nag-surprise attack. At parang sisiw na hinahabol ang mas maliit na bida na nagagawa pa ring umilag at umatake. Pero paulit-ulit na naglalaho ang unique monster na umaatake ng patraydor. Umabot na sa 200 na critical damage ang nagawa ng bida sa lobo pero wala pa ring gaanong epekto ito sa halimaw. At nagsisimula ng masira ang armas ni Sanrako. Alam ng bida na mas malayong malakas ang kalaban pero mas gusto daw niya ito. Saka siya nagpatalon-talon sa mga nahuhulog na bato at pinaglalaslas ang mukha ng pangit na lobo. Nag-charge siya at sinaksak ang mata ng lobo pero para siyang sumaksak ng bakal na mata at napaatras ang bida. Umalulong ang aso kaya biglang natigil sa hangin ang bida na hindi makagalaw. At bigla na lang nahati ang dalawang paa ng bida na talunan na bumagsak. Sinabi ng bida na alam niyang malakas ang kalaban dahil ito ang pagkakaprogram sa kanya ng game creator. Pero tinuro ng bida ang malaking lobo at sinabing siya ang papatay dito. Ngunit kinagat na siya ng lobo at tigok si Sanrako na bumalik sa respawn na kama. Pero nalagyan ang katawan niya ng Lycagon's curse mark at hindi niya pwedeng magamitan ng armor ang bahagi ng katawan na may curse mark.
Kaya naisip ng bida na mahihirapan siya sa paglalaro kalaunan. Ngunit pagtingin niya ng stats ay nag-level up din siya dahil sa pakikipaglaban sa Lycagon. Kaso ay problemado pa rin siya dahil marami siyang hindi magamit dahil sa curse mark sa katawan. Nag-iisip siyang sana ay may swerte nang biglang may bumagsak na bunny na binundol siya. Sinenyasan siya ng bunny na sumunod kaya agad din niya itong sinundan. Naisip ng bida na kapag mahuli niya ang bunny ay may makukuha siyang gamit. Na-corner niya ito sa isang sulok pero may lumabas na pinto kung saan pumasok ang rabbit. At nakita niya ang isang unique invitation mula sa nagngangalang Rabbitiza. Naalala niya ang tungkol sa mga side quest ng laro na kakaiba. Kaya pumasok siya ng kwarto kung saan napunta siya sa mundo ng mga Vorpal Rabbit. Nagulat siya nang bigla siyang kausapin ni Emil na sinasabing sikat siya sa mundo ng mga Vorpal Rabbit dahil sa harapan nitong pakikipaglaban sa Lycagon na malakas na halimaw at nagawa pa niyang maiwas-iwasan ang pag-atake nito. Sinabi ni Emil na nais kausapin ng boss nila ang bida kaya inakala ni Sanraku na baka nais maghiganti ng boss dahil sa marami na niyang napatay na Vorpal Bunny. Pero sinabi ni Emil na hindi daw. Nagpunta sila ng palasyo ng Haring Rabbit at sinabi ni Emil na siya daw ang kauna-unahang tao na makakapasok ng palasyo nila. Kaya excited naman ang taong manok na proud sa sarili. Pagpasok nila sa King's Hall ay nagulat siya sa nakitang hari ng mga rabbit. Dahil mas malaki ito sa iba at mas tigasin ang mukha nito na parang durugista at yakuza na rabbit. Ito daw si Visage na chicks lahat ang mga rabbit doon. Isang araw ay nagpunta si Ray sa gaming store para makita sana ang bida, pero wala pa rin doon si Rakuro. Kaya sinabi na lang ng nagbabantay na hanapin ni Ray ang lalaki sa laro at doon niya sabihin ang muwa-muwa chop-chop sa bida. Kaya nag-blush ang dalagita, samantala ay muling pinag-aralan ni Rakuro ang instruction ng laro. At naalala niya ang nangyari kahapon nang makaharap niya si Visage. Nag-offer ang Boss Rabbit ng special training para sa kanya, na agad niyang tinanggap. At lumuhad at tinawag pa ang boss na Don Visage. Nagdilim ang mukha ng Boss Rabbit na lumapit sa kanya, kaya akala niya kung gagawin siyang lechon andox. Pero bigla siyang tinapik-tapik ng rabbit pero parang tinira patalikod ang itsura. Sinabi ni Visage na siya ang magiging trainer ng bida. At inutusan si Emil na sundan at samahan ang bida. Pero bago umalis si Visage ay nag-iwan nito ng Vorpal Color Soul sa leeg ni Sanraku kaya nalimitahan ang kakayahan ng bida. Naghahanap si Rakuro kung ano ang mangyayari sa rabbit na kausap niya. Pero wala siyang makita na article kaya tingin niya ay siya palang ang unang nakakrak ng unique side mission ng laro. Naalala niyang may kakausapin pala siya kaya mabilis siyang nag-login sa isa pa niya nilalaro na Berserk game. Nagsuntukan sila sa match game at maraming mga players ang nakichismis sa kanilang laban. Hacker daw yung kalaban niyang may gamit na mga bug para mapalakas ang character. Kaya kahit naputol na yung kamay ay nagamit pa rin itong pangsuntok sa sikmura ni Sanraku na natalo. Nagkwento si Sanraku patungkol sa nalaro nitong Shangri-La Frontier at nasabi nito ang nakalaban na isa sa misteryosong 7 unique monsters na hindi niya natalo. Kaya siya na-addict sa laro dahil nais niyang matalo ang malakas na kalaban. Sinabi ng kausap niya na susubukan din niyang laruin ang Shangri-La Frontier at nag-send na rin daw siya ng email sa iba pang tulad nilang addict sa ML katulad mo. ML kayo ng ML hindi na kayo naliligo. Kasama sa nakatanggap ng message si Toa, na walang hirap na pinagpapatay ang mga kalaban sa laro gamit ang mahaba nitong sibat. Kalaunan sa laro ay kasama ni Sanraku si Emil na NPC at nagulat siya nang inimbita siya nito sa team party, na agad niyang tinanggap at nakita ang mas mataas na stats ng rabbit. Nang magpabuhat ang rabbit kay Sanraku ay may 2 players na nakita ang cute na rabbit, at nais ding malaman kung paano makakuha nito. Pero dahil alam ng bida na siya ang unang nakadiskubre patungkol sa mga Vorpal Rabbit boss ay mabilis niyang itinakas si Emil. Pero nakuhanan na siya ng screenshot ng ibang players para gamitin magtanong sa admin ng laro. Nakarating ng labas ng bayan ang 2 bida. At naalala ni Sanraku ang isa pang dulot ng Lycagon's curse na kung may mas mababa ang level na halimaw na makakita sa kanya ay tatakbo ito palayo. Dumating ang isang kambing na nais sanang umatake, pero nang makita ang Lycagon curse mark ng bida ay agad itong umatras palayo. Ngunit hindi ito pinatawad ng bida dahil hinabol niya ang hayop at sinaksak ito at pinatay. Kaya alam niyang makakapag-level up pa rin siya kahit paano. Nakapunta sila ng isang marsh kung saan nais nilang labanan ang boss na Mud Digger. Paglabas ng Mud Digger ay sumakay si Emil sa likod niya. Ngunit nagulat sila dahil mukhang pating ang kalaban na may mga paa. Naisip ng bida na mahihirapan siya sa paggamit ng advantage na bilis dahil sa maputik na lugar. Nag-dive ang pating sa putik at lumangoy para umatake. Kaya ginamit ni Sanraku ang slide skill na umilag. Bumalik ang pating na sumagpang,
pero sinangga ng bida ang ngipin ng pating gamit ang kutsilyo at sinugat ang mukha. Nagcho-charge pa lang ang skill ni Sanraku nang muling bumalik ang pating na tumalon sa ere para kainin sila. Ngunit nagpalabas ng magic si Emil gamit ang isang libro kaya naitapon ang pating. Kaya naisip ni Sanraku na maganda rin pala ang may kasama sa pakikipaglaban dahil sa kanilang assist. Kahit nahihirapan na ipinilit lapitan ni Manok ang nawalan ng malay panandalian na pating. At paglapit nila ay bumangon ang pating na muling nais kumain ng Andox. Pero ginamit ni Sanraku ang spiral edge skill nito na kinasaktan ng pating. Pinagsasaksak pa niya ito na inakyat hanggang makatayo sa ilong ng pating. Binalak silang kainin ng pating pero pinagsunod ng dalawang bida ang kanilang skill na umilag at pinatamaan ang nasaktan na mud digger. Nag-uusap ang dalawa nang biglang mawala ang pating. Saka biglang lumindol kaya hindi makagalaw ang dalawa. Pero agad na hinagis ni Sanraku si Emil kaya mag-isa lang niyang binangga ng pating, kaya naihagis siya sa ere. Ito daw ang pangpatay na skill ng pating na ihuhulog ang player para mamatay. Habang nahuhulog si Sanraku ay hindi niya kayang gumamit ng skill at hinintay na lang na mamatay. Pero nilapitan siya ni Emil at ginamit ang teleportation skill, kaya nahulog sila sa kinaroroonan mismo ng na-surprise na mud digger na na-headbutt sa ulo at namatay. Kaya nagtaka si Sanraku na hindi namatay at nagpasalamat kay Emil. Kumain siya ng herbs at na-replenish ang HP niya. At naisip na malakas ang kasama niyang rabbit na nangligtas sa kanya sa laban. Nag-alala si Sanraku na baka pagbalik nila ay pagkaguluhan si Emil kaya biglang nilabas ng rabbit ang magic bracelet nito at bigla siyang naging sexy na rabbit girl. Kaya nasorpresa si Sanraku. Ngunit biglang naging rabbit ulit si Emil dahil nakakapagod daw magbagong anyo sa pagiging tao. Kaya sa city na lang siya magpapalit anyo kapag kailangan na nila. Pero sinabi ng bida na dahil boreless siyang naglalakad at nakamaskara ng manok ay hindi pa rin maiiwasan na mapansin sila ng mga marites. Sa entrance ay inakala ng mga gatekeepers kung na-hold up ang bida sa labas ng bayan. Kaya nagkwento-kwento ang babae sa pagiging heroism ni Sanraku pero dahil sa haba ay ayaw ng mga ito na makinig. Papasok na sana ng bayan ang dalawa nang biglang may manghawak sa taong manok at nagtanong kung ito ba si Sanraku. Naipakitang dahil sa dalawang chismosa na ng screenshot kay Sanraku na dala si Emil, ay naging usap-usapan siya sa laro. At maraming mga high-level players ang nakakita sa kanya. Isa sa kanila si Animalia na hinahanap na ang bida. At dahil sa Lycagon curse mark niya sa katawan ay pinagkaguluhan din siya ng mga matataas ang rangko na guild leaders. At bawat isa ay nais siyang makita para pwedeng huntingin at kunin ang gamit niya. Hinawakan ni Animalia ang kamay ni Sanraku at nagtanong kung paano nito nakuha ang Vorpal Bunny. Hindi pa nakakasagot ang nagulat na Sanraku kung paano nalaman ng marami ang tungkol sa sekreto niya. Nang biglang inatake sila ng nakamaskarang player. Nakailag ang mga bida at agad inilabas ang armas. Saka nagpakilala ang umataking si Toan na ang pangalan sa laro ay Arthur. At nakita ni Sanraku ang level nitong 99. Ito pala ang dating kakompetensya ng bida sa mga old games na nalaro na niya dati. Ipinakita ang isang dating old game na nalaro na ng bida na patayan at nakawan. May mga players na nagnakaw sa isang bahay, pero pinatay din sila ng mas malakas na karakter ni Sanraku at ninakaw din ang ninakaw nila. Pero isang player ang lumakas na naging boss ng Pencil Kingdom na tinawag nilang Pencil Knight. At siya ang naging kurakot na empress sa isang kaharian. Pero isang araw ay pinuntahan siya ni Sanraku at ng computer addict na kasama nito para labanan. At naging tabla daw ang laban nila noon. Pero sa SLF ay medyo dehado ang level ng bida na agad umilag sa pag-atake ni Toa. Binato siya ng mga kutsilyo na agad nasangga ng bida. Namuka ni Animalia si Toa na siya daw ang Giant Slayer, samantalang unti-unti namang nagiging rabbit si Emil. Naglaban ng espadahan ang dalawang computer addict pero tabla lang ang laban nilang dalawa. Hindi na mapigilan ni Emil ang pagbabalik sa pagiging rabbit na lumabas ang buntot. Kaya napansin siya ng spectator na Animalia. At nilapitan si Emil na eksaktong nag-transform sa pagiging rabbit sa harap niya. At masaya naman niyang minamanyak ang kawawang bunny. Nakita rin ito ng bida na sinabing wrong timing. Nang atakehin siya ni Toa ay ginamit niya ang repel skill at sinipa ang babae at sinabing alam niyang nagpipigil ito sa laban. Kaya tinawag ng bida ang rabbit para tumakas. Pero nais din ni Animalia ang rabbit na sinagot ng bida na kapag makasurvive sila ay baka payagan niya itong mahawakan si Emil. Mabilis tumakas ang dalawang bida pero hinahabol pa rin sila ni Toa. Ngunit biglang nakialam si Animalia na pinigilan ang paghabol ni Toa at sinabing papatayin ito kapag sinaktan si Emil. Masaya si Sanraku na may tumulong, pero napatigil siya nang may mga hamarang sa daan niya na kasama ni Toa.
Ayaw daw sana ng mga ito na saktan ang mga low level pero umatake pa rin sila ng sabay-sabay na tinakbuhan ng bida. Ginamit ni Animalia ang scepter nito at inatake si Towa gamit ang magkakaibang spell. Pero nagulat siya nang makitang nakatayo pa rin ang kalaban at naibalik pa ang mga spell sa kanya. Naitapon si Animalia na nanghina, saka lumapit si Towa at ipinakita ang pangontra nito sa kulam na voodoo doll. Dahil dito ay natalo si Animalia na hinihintay na lang ang pag-epekto ng lason sa katawan. Patuloy naman sa pag-atake ang 4 na extra players kay Sanraku. Patuloy lang sa pag-iwas ang bida na gustong atakehin ang knight na tinawag siyang mahina. Pero problema niya ang 3 mabilis din sa pag-atake. Muling tumalo ng 4 para mang-atay ng manok, pero biglang lumabas si Ray at sa isang was-iwas lang ng espada ay nahati ang tigok na extra knight. Kaya natakot ang ibang player. Samantalang masaya si Ray na nahanapan ang karakter ni Rakuro. Nahanapan daw niya ang bida dahil sa email na natanggap mula sa kapatid na player. Ipinakita sa kanya ang screenshot ng itsura ni Sanraku. Kaya mula sa kinaroroonan niya ay agad siyang nag-turbo run patungo sa kinaroroonan ng mga naglalaban na clan members ni Towa laban kay Sanraku. At iniligtas niya agad ang bida. Nakita ni Towa ang umaatikabong labanan ng mga kasama at ni Sanraku, at mataas ang expectation niya sa bida dahil kabisado na nito ang galing ng bida mula sa iba't ibang laro na nalaro nito. Saka nagulat siya nang makita si Ray na naroon din, at masaya siyang lumalapit sa bida, nang sinabi ni Animalia na hindi pa siya tapos saka pinakita ang kakaibang staff na gawa sa kamay ng kalansay. Sa paaralan ay palaging napapansin ni Ray si Sanraku dahil palaging maganda ang ngiti nito. Kaso ay palaging busy ang lalaki na kausap ang mga kasamang adik sa laro. At dahil nahihirapan siyang kausapin ang bida sa tunay na buhay ay sa laro na lang niya ito liligawan. Nax, like mo na ang ating video. Ginamit ni Animalia ang poison spell nito kaya kahit mas malakas si Towa ay kasama siyang namatay. Samantala ay inapakan ni Sanraku ang ulo ni Ray para tumakas sabay nagpasensya sa malaking knight. At malaya siyang nakapasok sa bayan. At dahil nakausap siya ng direkta ni Sanraku ay masaya naman ang bibi. Binalak siyang patayin ng isa para mag-level up agad pero ito ang ginawa niyang karne. Saka hindi rin ligtas ang dalawa pa dahil maging sila ay pinagkakarne ng knight. Mabilis na nagpunta ng Rabitiza ang dalawa kung saan sila mas ligtas. Saka nakatanggap ng email mula kay Towa na tinatawag siya sa meeting. Maging ang kaibigan nitong si Moder ay nakatanggap din ng invitation mula sa Pencil Knight na pupuntahan nila kalaunan. Sinamahan ng Rabbit si Sanraku at nagpunta sila sa isang arena kung saan siya makikipaglaban para mag-level up. Naghanda siya at mabilis na inilabas ang mga armas. Pero nagulat siya nang makita ang maraming malalaking aso na lumapit. At kinain ang kanyang itlog at patay ang manok na asol. Samantala ay nag-i-imagine si Ray sa kumot nito na kapag sa susunod na magkita ulit sila ni Sanraku sa laro ay magsesend siya ng friend request. Saka inisip ang mukha ng crush nitong kasing pogi mo. Ipinakita si Sanraku na pang 7 trial na nito ang paglaban sa mga aso. At dahil na-memorize na niya ang attack patterns ng mga ito ay madali na niyang nakita ang dapat patayin. Inatake niya ang isang aso na hindi gumagalaw at nadiskubre niyang ito talaga ang boss matapos niya itong saktan. Madali lang niyang hinawi ang iba pa at nag-concentrate sa paghabol ng asong boss na bahagang buntot. At pinatay din niya ito. Pagkatapos ay isinunod ang iba pang aso na wala ng leader. Lumabas ang pangalawang pagsubok niya na akala niya kung madali dahil mag-isa. Pero marami palang ulo, pero napatay pa rin niya gamit ang hit and run. Marami pa siyang mga iba't ibang halimaw na nakalaban at madaling nalaman ang attack pattern kaya agad ding natapos. At ang pangsyam niyang nakalaban ay isang golem na kanyang pinagpira-piraso pagkatapos ng laban. Madaming natapos na kalaban ng bida pero naiinis siya dahil 2 points lang ang pag-level up niya. Kaya agad niyang sinabi kay Emil na dalhin ang pang-10 niyang kalaban. Nagpakita bigla si Visage na sinabing special ang kalaban niyang pang-10. Saka itinapon ang isang nakataling halimaw sa arena saka tinanggal ang seal nito. Tumayo ang kakaiba nitong kalaban na Aberrant Wood Mage at sinabihan siya ng system na dapat makasurvive siya ng 5 minuto. Saka agad siyang inatake ng kalaban na mukhang witch na taong puno. Mabilis namang nagpatalon-talon ang bida para iwasan ang mabilis na pag-atake ng kalaban gamit ang marami nitong galamay na puno. Level 120 pala ang kalaban niya na walang tigil sa pagtusok sa kanya gamit ang ugat. Sinubukan niyang saksakin ang kalaban pero may kakaiba itong pangdepensa. Kaya napaatras ang bida na muling iniiwasan ang mga kadena ng kalaban. Napangiti ang pangit na kalaban na patuloy sa paghuli sa kanya sabay ng ugat at kadena na patuloy niyang iniiwasan. Dahil nakakailag siya sa walang tigil na pag-atake ng kalaban, ay gumamit na rin ng magic spell ang witch na kahoy. Katulad ng fire spell at ice spear spell na pinalipad kay Sanraku.
Pero dahil mabilis ay nagagawa pa rin ng bida na Mikailag sabay isip kung anong diskarte nito para talunin ang pangit na kaharap. Sa 3 minuto ng pag-survive niya sa laro ay pinagsabay-sabay ng Aberrant Wood Mage ang mabilis nitong mga pag-atake. Kaya binibilisan pang lalo ng bida ang pag-ilag sa power ng pangit, pero hindi niya alam kung tatagal siya ng 5 minutes. Tapos naitapon siya dahil sa lakas ng apoy at mas humi na ang pagtakbo niya dahil sa pagod. Naisip niyang sumuko na at mag-restart, pero muling nagsalita ang isip niya na hindi siya pipitsugin. At naalala ang nakaraan na ilang beses na siyang muntik mapatay ng kalaban pero nakaligtas naman siya. Kaya mas nagka-interest ang bida na imbes na mag-survive sa pag-atake ng kalaban ay siya na lang ang umabante. Kaya umilag siya sa pagpalo ng kalaban at sinipa ang staff nito na lumipad. Saka pinatamaan nito ng kutsilyo ang staff na hindi nakuha ng pangit. Naisip ng bida na may mga laro na kailangang nakawin ang armas ng kalaban para manalo. At nakuha naman niya ang staff, pero kailangan pa rin niyang makaligtas sa loob ng 2 minuto pa. Galit na galit ang pangit na nagpupumilit matusok si Sanraku gamit ang marami nitong mga pantusok. Sinarhan nito ang daanan niya gamit ang ugat at mabilis na nahuli ang bida gamit ang kadena. Dahil dito ay hindi makatakbo ang bida, pero nang tutusukan na siya ng kalaban ay mabilis niyang tinapon ang staff ng Aberrant Wood Mage kaya na-divert ang atensyon ng pangit sa armas nito. Saktong natapos ang 5 minutes nang masalo ng Aberrant Wood Mage ang staff nito. At inakala ni Sanraku kung ayos na, pero nagulat siya nang paulanan pa rin siya ng kalaban ng fireballs kaya tumakbo ang manok na ayaw malitsyon. Walang ano-ano ay hinuli ni Visage ang Aberrant Wood Mage na binalibag sa lupa at tinusok lang ng stick at tigok agad ang malakas na kalaban. Kaya nagulat na lang ang bida samantalang nagsaya naman si Emiel. At dahil natapos niya ang side quest ay may binigay naman na premyo sa kanya, pero isang title na Honorary Rabbituzen. Saka tinanggal din ang Vorpal collar niya sa leeg at sinabi ng system na tapos na niya ang Rabbitize Invitation, saka iniwan na siya ng Rabbit Boss. Pagbalik ni Rakuro sa tunay na mundo ay natulog na ito agad. Tamad na bata ito hindi man lang maglinis. Dahil sa pag-clear niya sa Rabbitize quest ay kasunod naman ang Vorpal quest pero hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Nagkakaproblema siya dahil ayaw niyang muling maatake ng mga players na nais siyang saktan. Kaya dinala siya ni Emiel sa kaibigan nitong merchant ng Rabbitize Palace. Binigyan siya ng costume na parang madre na puti at para silang ewan na naglakad sa bayan. Pero feeling daw niya ay para siyang multo na hindi lumilipad. Para manatiling tao naman si Emiel ay inom siya ng inom ng potion. Binuksan nila ang map para tignan ang susunod na pupuntahan nila para ma-explore. At napili nilang magpunta sa isang forest. Habang nag-uusap ay natakot si Sanraku nang makita ang creepy na malaking knight na nagtatago sa gilid at nakatingin sa kanya. Stalker.